Inabutan na nga kami ng malakas na ulan habang kami nga ay papunta doon sa aming pinapagawang bahay. Mga 30 minutes na nga kami nakasilong dito kaya lang ayaw nga tumila ng ulan. Kaya naman sabi ko kay Willie sugurin na nga namin yung ulan at magkapote na nga lang siya. Dahil nasa likod naman ako at hindi naman ako ganun mababasa. Mag-aalas 5 na nga din kasi niyan at baka nga hindi na rin namin sila abutan doon. At nahirapan nga din kasi kami maghanap ng super kalan kaya nga hinapon din kami. Meron na nga kasing magi-stay in doon at kailangan niya nga ng lutuan. Ang kaso nga lang wala nga talaga kaming mabilhan. At yung pinaka-burner nga lang din yung nabilin namin. Ang akala ko nga hindi na ganun kalakas yung ulan. Yun pala pag-andar namin, malakas pa pala. Kaya naman nagtago na nga lang ako sa likod ni Willie. At ang ending nga nabasa din ako. Kung kailan nga kakuha ko naligo bago magpunta dito, saka naman kami inulan. Samantalang bago nga kami umalis sa bahay, sobrang init nga. Kaya no choice nga ako pag uwi kundi maligo na naman. Dating nga namin dito sa site, inabutan pa nga namin silang gumagawa. At nakita ko nga din na sinabayan na din nila ng ligo sa ulan yung paggawa nga nila. Sabi ko nga dapat pala may kape nga kami dito. Abay may sumagot, gin lang daw, sapat na. Tapos na nga sila nito, kaya naman nililinis na nila yung mixer. At yung motor nga nito, nakita ko nga ding binabaklas na din nila. Dahil nga bawal nga mabasa yun. Nakapagkamada na nga din pala sila dito ng mga hollow blocks. Siguro inuubos na lang nila yung mga sementong natira pa nga. 11 na nga sila ngayon dito dahil nagdagdag pa nga si Foreman ng 2 skilled pa nga. Dahil nga mag-aasintada na nga daw sila. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin nun. At baka nga magkamali na naman nga ako sa pinagsasabi ko. Ay napakahirap nga mag-voice over dahil pag nagkamali ka hindi mo na nga pwedeng burahin. Kaya na nga lang din mag-explain kung ano ang ibig sabihin ng asintada. At baka nga pag kay Willie ako nagtanong 50 meters na naman sabihin sa akin. Aynam na nga lang na tumila-tila na nga yung ulan at natapos na din sila. At kahit paano nga nakauwi ka agad sila. Kaming dalawa naman ni Willie dito nagpaiwan nga muna. At kasama na nga din namin dito yung stay-in. Aantayin nga sana namin yung anak ni Foreman dahil sila nga yung magdadala ng super kalan. Kaya nga lang ginabi na din sila kaya hindi na namin naantay. Dahil nga nahirapan din sila ng pagre-refillan nga. So sa paligid nga ng pundasyon may nakapaligid na nga din ng mga hollow blocks. At dyan yata nila ipapatong yung mga bakal na idudugto nga sa poste. At baka nga bukas makita na natin yung sinasabi ko na yun. At yung mga anilyo nga na sinasabi nyo nabaluktot na nga din nila. Naka 135 degree na nga ho iyan lahat. At eto na nga yung aerial shot sa ating ipinapagawa. Medyo malabo lang yung kuha ngayon dahil medyo malakas nga yung ulan. At sana nga wag masira itong drone namin. Dahil nga sa kagustuhan namin mag-update sa inyo, dito na naman kami sa salitang bahala na. At nakakatuwa lang din na araw-araw may nababago nga dito sa ating pinapagawa. At kada pupunta nga ako dito, laging may pa-surprise si Foreman. Alam nyo ba na dito sa pinapagawa namin, nahihirapan lang talaga kami sa pagbili ng mga materyales. Dahil nga nagkaka-canvas kami kung saan nga din kami mas makakamura. At nung una nga nag-aalangan pa kami kung kukuha nga kami ng contractor o hindi. At sa awa naman ng Diyos nakakaraos kami kahit papano. Kaya naman wag nyo akong kakalimutang i-follow. Bukas na lang ulit!